Isa na namang araw at isa na namang nasusunog na oil refinery. Nagiging pangkaraniwan na ito para sa Rusya. Mukhang hindi na mapipigilan ng bansa ang Ukranya sa pagsira ng mga pasilidad ng gasolina ng Rusya. Sobrang husay talaga ng mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng Ukranya or unmanned aerial vehicle. Gayunpaman, hindi lang ang apoy na naglalagablab, usok na tumataas at amoy ng sinunog na langis na sumisingaw sa ilong ang dapat ikabahala ng Rusya. May mas malalim pa. Ang pinakabagong pag-atake ng Ukraina ay nagdulot sa Rusya na mapagtanto na ang mga drone ng Ukraina ang siyang nananalo sa digmaan. Noong Agosto 14 ang Kiev Post ay isa sa ilang mga outlet na nagulat na ang Lukoil Volgograd Nefte Perera Vodka sa Volgograd ay nasusunog. Isa itong pangunahing pasilidad. Kayang magproseso ng 15M tonelada ng langis kada taon. Kaya 56% ng refining capacity ng Russia ay galing dito. Gasolina, diesel, at jet fuel ay lahat nagmumula sa pasilidad na ito. At ang tatlong produktong ito ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng mga tangke, armored na sasakyan, at eroplano ng Russia. Inunahan na ng Russia ang mga ulat na sangkot ang Ukraine sa sunog na ito. Gaya ng dati, ginamit ni Andrei Botarov, gobernador ng Volgograd, ang lumang dahilan ng Russia kapag may nasusunog na oil refinery. Hindi raw mga drone ng Ukraine ang tumama ng direkta, ayon sa kanya. Sabi niya, mga debris lang daw yon. Na-destroy ng air defenses ng Volgograd ang mga drone ng Ukraine bago pa man tumama sa refinery. Nagkataon lang na ang debris mula sa nasirang drone ang sanhi ng pagtagas at sunog ng langis. Paulit-ulit ginagamit ng Russia ang parehong dahilan tungkol sa drone debris mula nang simulan ng Ukraine ang long-range drone strikes sa Russia. Kaya malinaw na ito ay patunay ng bagay na tinatanggi ng Russia. Tinamaan lang ng Ukraine ang pinakamahalagang oil refinery sa Volgograd. Gaya ng karaniwan na ang dahilan tungkol sa debris ng drone, kasing karaniwan din ang mga lumalabas na video na malinaw na nagpapakita na peke ang mga sinasabi ng Russia. Sa pagkakataong ito, ang video na yan ay mula sa Exile Nova Plus Telegram channel na nagbahagi na ng sunod-sunod na mga video na nagpapakita ng totoong nangyayari sa planta ng Lukoil. Isang video ay nagpapakita ng sunog mula sa malayo na waring kinunan ng batang babae sa kanyang apartment. Hindi ipinakita sa video ang Ukrainian drone, pero malaki ang sunog kaya malamang hindi lang drone ang sanhi nito. Kahit malaki ang tagas ng langis, hindi ito agad nagliliyab. Ang natitirang mga video, ayon kay Exile Nova Plus, ay nagpapakita ng mga katulad na eksena kung saan ang Lukoil Refinery ay naglalabas ng makapal na usok sa gabi. Sa isang video, may kakaibang ugong mula sa drone malapit. Hindi ito kita sa video at mahirap makita dahil gabi. Pero malinaw na lumilipad ang drone na yon habang nasusunog ang planta ng Lukoil. Ipinapakita nito na hindi gaanong epektibo ang depensa sa himpapawid ng Russia, kaya kaduda-duda ang paliwanag tungkol sa drone debris. Ang Ukraine pa rin ang magpapasya tungkol sa nangyari. Pagkatapos mismo ng pag-atake, ang pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Ukraine ay nag-post sa Telegram upang akuin ang responsibilidad at kinumpirma na totoong tumama ng direkta ang kanilang mga drone. Noong gabi ng Agosto 14 gumalaw ang walang tao na unit ng sandatahang lakas ng Ukraine, ang pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Sa pakikipagtulungan sa iba pang bahagi ng puwersa ng depensa ng Ukraine, ay umatake sa Volgograd Oil Refinery Limited Liability Company, Lukoil Volgograd Nefte Perera Vodka, na nagsusupply ng mga produktong petrolyo sa hukbong Ruso ayon sa post. Ang mga pag-atake ng unmanned aerial vehicle ay nagdulot ng matitinding sunog sa planta. Ipinaliwanag pa ng pangkalahatang kawani na ang pag-ataking ito ay pinakabago sa serye ng mga hakbang na layuning bawasan ang kakayahan ng Russia na gumawa ng mga pinong produktong langis. Mas kaunting langis, mas mahina ang hukbong Ruso, kaya't napipilitang umatake ng naglalakad ang mga tropa ni Putin laban sa depensa ng Ukraine. Itutuloy, huling mensahe mula sa pangkalahatang kawani.
Kung ang mga nangyari kamakailan ay palatandaan, malinaw na ang sagot. Mas marami pang drone na aatake sa langis ng Russia ang paparating. Sunugin, baby sunugin ang tila diskarte ng Ukraine sa kanilang mga long-range strike ngayon. At ang Volgograd ay isa lang sa maraming halimbawa nitong Agosto lang ng bansa na sinusunog ang langis ng Russia. Sinimulan ng Ukraine ang buwan sa pamamagitan ng pagsimula ng malaking sunog sa langis malapit sa Russian Black Sea resort ng Sochi noong ika-3 ng Agosto. Iniulat ng British Broadcasting Corporation ang pag-atake at sinabi ng gobernador ng rehiyon na drone debris ang sanhi ng sunog. Madaling maintindihan kung bakit napapailing na lang ang mga tao kapag ginagamit ng isang Russian na politiko ang salitang debris sa mga panahong ito. Bukod sa pagsunog ng maraming langis ng Russia, napilitan ding itigil pansamantala ng paliparan ng Sochi ang operasyon dahil sa pag-ataking iyon. Isang magandang epekto nito ay nagkakaroon ng abala ang mga karaniwang Russian na paalala na may digmaan na nagaganap na hindi nila pwedeng balewalain. Agosto 10 inatake ng Ukraine ang Rosneft oil refinery sa Saratov. Iniulat ng Moscow Times ang pag-ataking ito at binanggit na ang pasilidad ay ikatlong refinery sa loob ng isang linggo na tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Tama ka, ilan lang ito sa mga halimbawa sa video at may isa pang parating. Halos araw-araw ngayong Agosto, tinatamaan ng Ukraine ang mga refinery at kailangan ng buong video para talakayin lahat. Tinamaan ng Ukraine sa pag-atake sa Saratov, isang refinery na kayang magproseso ng 58 milyong tonelada kada taon at nakagawa ng 4 na milyong tonelada ng diesel at gasolina ngayong 2024. May araw bago ang huling pag-atake sa Volgograd. Noong Agosto 13, iniulat ng Kiev Independent na nagkaroon ng overnight na pag-atake ng drone sa rehiyon ng Bryansk sa Russia. Ayon sa militar ng Ukraine, tinamaan ng pag-ataking ito ang isang malaking istasyon ng pagbobomba ng langis na muling nagdulot ng malaking sunog. Bagaman hindi refinery ang tinamaan ng Ukraine sa pagkakataong ito, isa pa rin itong mahalagang bahagi ng infrastruktura. Ayon sa Kyiv Independent, ang Bryansk Pumping Station ay isa sa pinakamalalaking node sa Druzhba system ng Russia. Sumasaklaw ng mahigit 5,600 milya. Ang sistemang iyon ay isang napakalaking network na nagpapadala ng langis sa mga sundalo ng Russia, kapwa sa loob ng Russia at sa mga frontline ng digmaan sa Ukraine. Ang mga atake sa refinery ay hadlang sa paggawa ng gasolina ng Russia para sa sundalo nila. Ang mga pag-atake sa pumping station ay pumipigil sa gasolina na mayroon ang Russia na makarating sa kanilang mga sundalo. Halimbawa lang ito ng kamakailang pag-atake ng Ukraine sa langis. Marami pa. At laging bigo ang Russia na pigilan ito. Kung hindi pa sapat na nakakahiya iyon para sa Russia at sa sinasabing nangunguna sa mundo nitong air defenses, ilang beses nang tinamaan dati ang Volgograd refinery na kamakailan lang inatake ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, hindi ito ang unang beses na tinarget ang Volgograd refinery noong drone assault ng Agosto 14. Ayon sa ulat, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang planta noong 13 Agosto. Tinarget ang Krasnodar-Mishki District, kung saan matatagpuan ang pasilidad. Noong 15 Enero iniulat ng Russian media ang pagsabog at sunog sa refinery. Noong 2000, at 24 beses ding inatake ng mga drone ng Ukraine ang planta. Noong 3 Pebrero at 11 Mayo, ipinapakita niyan ang dalawang bagay. Una, malinaw na prioridad na target ng Ukraine ang Volgograd refinery. Napakalaki nito, parehong sa lawak ng lupa at sa dami ng napoprosesong langis. Kaya't makatuwiran na ilang beses itong tinarget ng Ukraine. Bawat drone na tumatama sa target nito ay nagdudulot ng paghinto ng mahahalagang proseso na kailangan para mapanatiling tumatakbo ang planta. At pangalawa, at marahil mas mahalaga pa, mula sa pananaw ng mga Ruso, ipinapakita ng mga paulit-ulit na pag-ataking ito na anuman ang air defense na inilagay sa planta ng Volgograd ay hindi gumagana ng maayos. Patuloy na nakakabutas ang Ukraine. Ngayon, maging mabait muna tayo at pagbigyan ang mga pahayag na lahat ng ito ay dulot lang ng mga debris ng drone sa ngayon. Kung gano'n ang kaso, mas marami pang tanong ang kailangang itanong.
Bakit hindi mas malawak ang perimeter ng depensa ng himpapawid ng Russia para mapigilan ang mga debris na basta-basta na lang bumagsak direkta sa mga oil refinery? At kung meron man, bakit doon lang nila natatamaan ang mga drone ng Ukraine kapag nasa mismong itaas na ng mga refinery? Imbes na milya-milya pa ang layo mula doon? Walang sagot sa mga tanong dahil hindi drone debris ang sanhi ng sunog. Sunod-sunod ang direktang tama ng drone ng Ukraine. Naging pinakamahalagang sandata na ng Ukraine sa digmaan sa enerhiya laban sa Russia ang kanilang mga drone. Madalas nang tamaan ng Russia ang enerhiya ng Ukraine. Noong Disyembre 13, 2024 iniulat ng British Broadcasting Corporation na naglunsad ang Russia ng 73 missile at 200 drone sa ika-12 pinakamalaking pag-atake sa enerhiya ng Ukraine. Inilunsad noong 2024 karamihan sa mga missile, 81 upang maging eksakto ay napabagsak. Ngunit ipinapakita ng pag-ataking ito ang pagkakaiba ng mga pamamaraan ng Russia at Ukraine sa digmaan ukol sa enerhiya. Karaniwan, umaasa ang Russia sa dami, pinagsasama ang missile at drone para tamaan ang infrastruktura. Mas eksakto at kalkulado ang Ukraine. Ginagawa nila ito gamit lamang ang ilang drone. Bakit kailangan ng Russia ng daan-daang proyektil? Dahil dito, mas malakas at madalas tumama ang Ukraine. 12 malaking pag-atake sa enerhiya ng Ukraine ngayong 2024. Mukhang tinatanong ni Putin Ukraine. Subukan mo yan. Maraming pag-atake ang inilunsad sa mga planta ng langis ng Russia sa loob ng kalahating buwan para subukan ng lakas. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa mga Russian at international na ahensya ng pagmamanman, ang mga pag-atake ng unmanned and aerial vehicle ay nagdulot ng pagtigil o pagbawas ng produksyon sa ilang mga refinery ng Russia ng sabay-sabay. Kapwa sa mga rehiyon ng Saratov, Ryazan, Samara at Volgograd. Binigyang diin ni Newsky sa kanyang ulat tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa Volgograd. Ayon sa Bloomberg at Reuters, noong Agosto, 3 malalaking pabrika ang napilitang tumigil sa operasyon dahil sa katulad na pambobomba. Ang puntong iyon ay tumutukoy sa mas malalim na isyung nabanggit sa simula ng video. Ang kampanya ng Ukraine laban sa mga oil refinery ng Russia ay isang malinaw na estratehiya na idinisenyo upang pabagalin ang makinarya ng digmaan ng Russia sa loob ng Ukraine. Kasabay nito, nasusunog din ang mga produktong langis na gamit araw-araw ng mga Ruso, lalo na ang diesel at gasolina. Bukod pa rito, inaalis din nito ang isang produktong maaaring ibenta ng Russia sa ibang mga bansa upang makalikom ng pondo para sa pananakop ni Putin. Lahat ng iyan ay sapat na lohikal. Pero ang kailangang harapin ng Russia ay ipinapakita ng mga pag-ataking ito kung paano natatalo ng Russia ang digmaan ng unmanned aerial vehicle laban sa Ukraine at wala masyadong magagawa ang Russia tungkol dito. Ngayon, balik tayo sa puntong nabanggit kanina tungkol sa pagkakaiba ng paraan ng Russia at Ukraine sa paggamit ng kanilang mga long-range unmanned aerial vehicle. Ginagamit ng Russia ang mga drone nito para maghasik ng takot. Yun ang layunin nila. Oo, minsan tinatarget nito ang energy infrastructure ng Ukraine. Pero mas malamang na magpadala ang Russia ng napakaraming drone papunta sa mga lungsod ng Ukraine kaysa mag-focus sa mga lehitimong target militar. At kapag nagpapadala ng mga drone, ginagawa ito ng Russia ng libo-libo. Noong Hunyo, nagpakawala ang Russia ng 5,429 na drone sa Ukraine, pinakamataas sa isang buwan, ayon sa British Broadcasting Corporation. Makalipas ang isang buwan, nalampasan ng Russia ang record. Sabi ng Kiev Independent, 6,129 Shahid drones ang ipinadala sa Ukraine nitong Hulyo. Tungkol ito sa mga numero kay Putin. Umaasa siya na kayang lamangan ng Russia gamit ang libo-libong drone bawat buwan. Nagdudulot ng takot sa mga lungsod at pumapatay ng mga sibilyan. Kahit di naman natatamaan ng drone ang tunay na target militar, mas eksakto at epektibo pa rin ang paraan ng Ukraine kumpara sa kanila. Habang itinuturing ng Russia na tagumpay na kapag may nasirang gusali o may napatay na sibilyan dahil sa drone strike nila. Ang definition ng tagumpay ng Ukraine ay ang pagkasira ng mga lehitimong target.
Noong Pebrero, dahil sa sunod-sunod na atake ng Ukraine sa mga refinery, natigil ang 10% ng kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis, ayon sa Atlantic Council. Noong Agosto 8 iniulat ng Moscow Times na ang pinakabagong serye ng mga pag-atake ng Ukraine ay nakapagpatigil din ng halos kaparehong dami. At may mga sumunod pang mga pag-atake, ibig sabihin, ay maaaring mas mataas pa sa 10% ang bilang sa pagkakataong ito. Bukod sa malinaw na presyur na dulot nito sa militar ng Russia, ang pagiging dominante ng Ukraine sa paggamit ng drone sa aspeto ng enerhiya ng digmaan ay nagdudulot din ng presyur sa mga gasolinahan para sa mga mamamayan ng Russia. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa Russia sa $273 kada galon ay ang mga pag-atake ng Ukraine. Bakit nga ba ibig sabihin nito ay nananalo ang Ukraine sa digmaan ng mga drone? Ganito kasi yan, nauuwi ito sa takot laban sa pagiging epektibo. Ang estratehiya ng Russia ay manakot gamit ang mga drone. Epektibo ito sa mga sibilyang Ukrainian. Pero hindi sapat laban sa militar, depensa, o enerhiya ng Ukraine. Mas eksakto na ang pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia, kaya mas malaki ang pinsala gamit ang mas kaunting drone. Pinahihina ang militar ng Russia at nagdudulot ng psikolohikal na hamon sa mga Ruso nang hindi tinatamaan ang sibilyan. Sa kabila ng lahat ng iyan, hindi rin maikakaila na pinalakas ng Ukraine ang tindi ng kanilang mga pag-atake gamit ang drone laban sa Russia. Makikita ito sa dalas ng pag-atake nila sa mga pasilidad ng langis noong Agosto. Noong Agosto 11 iniulat ng ABC News na ayon sa Ministry of Defense ng Russia, 1,337 drone ang naipabagsak nila sa unang 10 araw ng Agosto. Kung ipagpapalagay na iyon ay para sa 10 araw na average ang dami ng ito, ay nangangahulugan na magpapadala ang Ukraine ng mahigit 4,000 na drone papunta sa Russia bago matapos ang buwan. Maaaring nakakabuo ng mga bagong record ang Russia pagdating sa buwanang bilang ng mga drone, pero hindi rin naman nalalayo ang Ukraine. Pinagsama ang mas matinding labanan at mas epektibong drone strike ng Ukraine, nagiging mas mahirap ito para sa Russia sa digmaan. May isa pang kawili-wiling punto tungkol sa numerong 1,337 mula Russia, kaya dapat itong pagdudahan. Maaaring nasira ng Russia ang maraming Ukrainian drone, pero hindi nila sinasabi ang mga nakalusot sa air defense nila. Mas malaki ang drone opensiba ng Ukraine kaysa sa nakikita natin. Sa kabilang banda, maaaring tama ang bilang na 1,337, pero nagsisinungaling ang Russia tungkol sa pagbaril sa lahat ng mga iyon. Sobra-sobra na ang mga video ng mga drone ng Ukraine na bumabangga sa mga oil refinery ng Russia para malaman nating hindi lahat ng drone na iyon ay nasisira ng air defenses. Sa kahit anong paraan, nagpapadala ng mensahe ang Ukraine kay Putin. Anumang kayang gawin ng Russia gamit ang mga drone, mas kayang gawin ng Ukraine ng mas magaling. Maaaring kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ng Russia sa posibilidad na hindi ito magtatagal magpakailanman. Tama ba? Mauubusan din ng drone ang Ukraine balang araw. Pero hindi iyon mangyayari. Matagal nang gumagamit ang bansa ng mga drone bago pa ang mga pag-atake sa mga refinery ng Russia noong Agosto. Sa itinakdang target ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na makagawa ng 45 milyong drone sa bansa sa 2,000 at 25 pa lang hindi mahalaga kung maabot man talaga ang target na iyon o hindi. Mahalaga ang bilang na ito dahil nagpapakita ito ng seryosong intensyon ng Ukraine na manguna sa Russia sa digmaan ng drone. Ayon sa Atlantic Council, malaki rin ang suporta ng kanluran sa mga drone ng Ukraine. Tinalakay ng artikulo ang koalisyon ng 20 bansa na layong magdagdag ng 1 milyong unmanned aerial vehicle sa 45 milyon bago matapos ang taon. Tumatanggap ang Ukraine ng pondo sa Danish na modelo, kung saan bumibili sila ng drone at kagamitan mula sa sariling tagagawa gamit ang pondong bigay ng ibang bansa. Hindi lumalabas ng Ukraine ang mga drone na iyon. Sa Danish na modelo, ibang bansa ang nagpopondo para makagawa ng higit 45 milyong unmanned aerial vehicle bawat taon sa hinaharap.
Parte na ng militar ng Ukraine ang mga drone na hindi na matapatan ng Russia. Walang shortcut dito. Naghahanda ang Ukraine para sa matagalang laban at gumagawa na ng milyon-milyong drone bawat taon. Kaya hindi titigil ang mga pag-atake. Sa katunayan, lalo pa itong titindi. Malakas ding ramdam sa lupa ang dominasyon ng Ukraine sa drone warfare. Sinusubukan ng bansa na palitan ang mas maraming sundalo nito gamit ang mga unmanned aerial vehicle at iba pang uri ng drone. Ginagawa ito upang mabawasan ang presyon sa kanilang mga tauhan at mapawi ang kalamangan ng bilang ng militar ng Russia na matagal ng hawak laban sa Ukraine. Noong Abril, isinulat ni David Hambling ng Forbes na plano ng Ukraine na magpalabas ng 15,000 uncrewed ground vehicles sa 2025. Pwedeng palitan ng mga sasakyang ito ang infantry at ilang mekanisadong unit at mas ligtas silang makalaban sa puwersa ng Russia kumpara sa sasakyang pinapatakbo ng tao. Gayon din, noong Abril, itinuro ng Center for Strategic and International Studies na mayroon ng mahigit 500 kumpanya ng paggawa ng drone na nag-ooperate sa Ukraine na siyang patungo na sa paglikha ng tinatawag na hukbong drone. Kailangan pangalagaan ang hukbong iyon. Hindi lang ito nangangailangan ng pagpapanatili ng mga unit ng drone, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng network ng maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya. Nakatulong ito sa Ukraine na palawakin ang produksyon kahit may digmaan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang pang-industriyang pangangailangang ito ay nagdudulot din ng pangangailangan sa lakas paggawa at edukasyon. Pero muli, ipinapakita nito kung paano isinasama ang mga drone sa buong pilosopiya ng militar ng Ukraine. Sa hinaharap, hindi na sasabak sa harap ng labanan ang mga sundalo ng Ukraine. Sila ay magsisilbing mga technician at operator. Gagamit ng mga drone upang lumikha ng maraming antas ng depensa laban sa mga sumasalakay na puwersa habang nagsasagawa ng malalalim na pag-atake laban sa kanilang mga kalaban. Katulad ng mga nakita noong Agosto 14, ang pagpapalit ng mga sundalo ay hindi pa nangyayari, malayo pa nga. Sa totoo lang, malinaw na doon na ang tungo ng Ukraine. Patuloy pa rin ang estratehiya ni Putin na magpadala ng mga sundalo para bombahin ang depensa ng Ukraine. Mayroon ding palatandaan na nananalo ang Ukraine sa digmaan ng mga drone na nabanggit kanina sa video. Malaki ang epekto ng mga unmanned aerial vehicle ng Ukraine sa mentalidad ng mga Ruso, lalo na kapag tinatamaan ang mga refinery at target militar sa Russia. Nagiging sanhi sila ng kakulangan sa gasolina. Sa isang banda, bawat drone attack ay nagpapaalala sa mga tao sa Russia na may digmaan na sinimulan ng kanilang presidente. Gaya ng sinabi ni News Guys sa pag-uulat tungkol sa pag-atake noong Agosto 14, daang libong tao ang nagising sa malakas na ingay at nasaksihan ng mundo ang matinding eksena. Malaking ulap ng apoy ang bumalot sa isang malaking refinerya sa rehiyon. Ang mga sunog sa Volgograd Refinery ay hindi basta-basta malilimutan ng mga tao roon. Ganoon din para sa libu-libong iba pa na napilitan lang manood habang unti-unting bumabagsak ang infrastruktura militar ng Russia dahil sa lakas ng mga unmanned aerial vehicle ng Ukraine. Sino ang nakakaalam? Marahil balang araw ay magiging sobrang tindi ng pinsalang ito sa kolektibong pag-iisip ng mga Ruso na magpapasya na ang mga tao ng Russia na tama na, sobra na. Kung mangyari iyon, mananalo ang Ukraine sa digmaan ng unmanned aerial vehicle at matatapos ang pamumuno ni Putin sa pamamagitan ng mga long-range na drone nito. Hindi rin lahat ng drone ng Ukraine ay mga teknolohikal na obra maestra. Nakakahanap din ang Ukraine ng mga paraan para bawasan ang gastos habang pinapalaki ang epekto ng kanilang unmanned aerial vehicle. Tulad ng natuklasan ng mga puwersa ng Russia noong unang bahagi ng Agosto, ang mga kahoy na drone ng Ukraine ay nagdulot ng kahihiyan sa mga elite airborne forces ng Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa nagbabagong estratehiya ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia.